Noong 2020 nag-claim na rin kami sa Kaiser kasi yung brother ko namatay siya noong 2019. So nung nalaman ko yung Kaiser, yung kasabay kong nagkuha ay yung brother ko and unfortunately noong namatay siya noong 2019 and yan nag-claim kami noong 2020. Pag-uusapan natin ang Kaiser Savings Program. Ang Kaiser ay long-term healthcare. Ano ba ang long-term healthcare? A long-term healthcare is a type of HMO designed for your medical needs after employment or retirement years. Kasi madalas familiar lang tayo sa short-term healthcare. Ito yung kapag nag-resign tayo, hindi naman natin dala ang ating benepisyo, hindi natin dala ang ating healthcare benefit. Kaya importante may long-term healthcare din tayo. At ang long-term healthcare tinatawag na health savings account. Kasi dito, mag-iipon ka lang for 7 years sa Kaiser and meron ka ng healthcare na pwedeng magamit mo hanggang sa retirement mo. Ano ba yung mga challenges natin at bakit ba kailangan natin ng healthcare? Kasi sabi dito, most retirees spend their money for medical care. Makikita natin yung parents natin, yung mga tito-tita natin, yung mga nag-retire, talagang majority rin ng kanilang allowance or kanilang retirement fund na pupunta sa kanilang mga maintenance or para sa kanilang medical needs. Kaya naman noong 2012 nung nalaman ko ang long-term healthcare, dito ako nagsimula sa Kaiser na mag-ipon at 2 years ago kumuha uli ako ng pangalawa kong Kaiser. Kaya ito meron na rin akong pangalawang certificate of full payment. Kasi sa Kaiser, pwede kang mag-installment, 7 years to pay, or spot cash or one-time payment. Magkakaroon ka ng certificate of full payment sa Kaiser kapag fully paid ka na. And then, sabi dito, the cost of healthcare product is very expensive upon old age. Naalala ko noong 2016, nung nanganak ako, na CS ako, umabot na rin ng 100,000 yung hospital bill namin. And then yung kuya ko din, na hospital siya bago siya namatay noong 2019 naman, umabot ng more than 200,000 yung bill niya. Kaya importante may healthcare tayo, lalo na sa ating old age or pag tayo ay nag-retire na. Ito yung kailangan talaga natin ng healthcare. Kaya naman dito, makikita nyo, may fully paid na rin akong client sa Kaiser. Si Senya na from Hong Kong at si Miss SP naman from Israel. So pareho na silang fully paid sa Kaiser, kumuha lang din sila sa akin ng online. Kasi dito sa Kaiser, pwede ka mag-apply ng online at pag OFW ka, pwede ka rin sa Kaiser. Number 3, HMO companies can no longer cover you if you are already sick. Kapag tayo ay may short-term healthcare, ito ay renewable every year, parang car insurance. So sa short-term healthcare, kapag tayo ay nagkasakit na, pwedeng hindi na ma-renew yung kontrata natin or ma-deny na tayo na magkaroon tayo ng healthcare. Pero dito sa long-term healthcare, 7 years to pay lang, fix lang yan, and then covered ka pa rin kahit beyond 7 years. Yung husband ko, kumuha siya ng Kaiser noong 2009 and dalawa na rin yung Kaiser niya. And ang una kasing Kaiser na nakuha namin ay 15 years maturity. Kaya noong 2024, nag-mature na rin yung unang Kaiser niya. At noong January 15, 2025, itong kanyang Kaiser na fund ay kinlaim niya na. So, ang Kaiser kasi kapag hindi mo ginamit ang healthcare benefit mo at insurance, pwede kang mag-claim on maturity, good as cash yan. So, ito yung cheque na na-claim namin. And number 4, hospitals only accept cash or health card. Noong 2019 kasi na dengue yung anak ko. And then, syempre, pag dengue, kailangan ma-admit agad yan sa ospital. And ang unang hiningi sa amin, may health card ka ba or kailangan mag-deposit ka? Hindi ka ma-admit sa ospital nang wala kang dinedeposit or pine-present na healthcare. And number 5, SSS and PhilHealth is not enough for your medical bills and old age medical maintenance. Tama naman yan na hindi tayo dapat umasa lang sa ating mga government benefits, no? Importante, meron din tayong sarili nating health savings account kagaya ng Kaiser para magagamit natin talaga sa ating retirement. Kaya meron din ako mga client na fully paid na maaga rin sila nagsimula sa Kaiser.
And itong si Ameline from Taiwan siya. At itong si Lowell naman, nag-spot cash from Korea naman. Number 6, you cannot rely on your children to pay for your medical bills. Na habang tayo ay breadwinner ngayon, importante may naiipon din tayo para sa ating pagtanda kasi pag nag-retire tayo, maganda na may sarili tayong pondo at yung mga pangangailangan natin hindi natin kailangan iasa sa ating mga anak. Noong 2020, nag-claim na rin kami sa Kaiser kasi yung brother ko namatay siya noong 2019. So, nung nalaman ko yung Kaiser, yung kasabay kong nagkuha ay yung brother ko. And unfortunately, noong namatay siya noong 2019, and yan, nag-claim kami noong 2020 ng aking mother sa Kaiser office sa Makati. So, ang Kaiser, kapag ito ay may nangyari sa mga plan holder, pwedeng matransfer sa beneficiary ng fully paid yung plan at yung insurance coverage makukuha yan sa opisina, mag-claim tayo after natin masubmit yung mga requirements. And kapag mahaba naman buhay natin, magagamit natin yung healthcare side and magagamit natin siya as retirement fund. Kaya pag pinag-uusapan yung complete financial plan, meron ditong what if na dalawa. What if I die too soon? Who will take care of your family? Importante tayo mga breadwinner, may life insurance tayo kasi ito yung instant money na marireceive ng ating pamilya in case may mangyari sa atin. And what if I live too long? Humaba naman ang buhay mo, who will take care of me? Importante meron tayong ipon, investment, at syempre long-term healthcare. Ito yung tinatawag na passive income or money working for you. So ang maganda sa Kaiser, nandito na yung 3 major financial needs natin. Una is investment. Habang tayo ay nag-iipon, kung di natin nagagamit ang ating benefit, ito ay meron lang interest na tumutubo kada taon, kaya investment. And then pangalawa, income protection or life insurance. Ito naman yung to protect our family from financial loss. Kasi as a breadwinner, napaka-importante na may life insurance tayo at dito sa Kaiser 20 years kang naka-insured. And pangatlo, healthcare. Siyempre, pag tayo ay nag-resign na o nag-retire, importante may healthcare pa rin tayo magagamit. Kasi ang pagkakasakit ay talagang magastos din yan. Importante kung may health card tayo, makaka-discount tayo. Malaking tulong yun sa ating personal finance. Again, ang Kaiser tinatawag din na 3-in-1 investment kasi dito tatlo na yung meron ka, investment, healthcare, at life insurance. 7 years to pay or pwede ka rin mag one-time payment kagaya ng ginawa ko 2 years ago or spot cash ang tinatawag, and 20 years yung maturity. Ibig sabihin, after mo makabayad ng 7 years, 13 years waiting ka, and then pag nag-mature na yung plan mo on maturity, 20 years, dito ka pwede mag-withdraw. Sino ba si Kaiser? Kaiser was founded on June 8, 2004. Ang President and Medical Director nito ay si Dr. Leah Uy Yolo at ang head office namin sa Makati. Makikita nyo rin sa www.insurance.gov.ph na registered din ang Kaiser sa Insurance Commission. At registered din tayo sa SEC, i-type nyo lang yung Kaiser sa link na secexpress.ph. At ang Kaiser, accredited nito ang mga hospital sa Manila or sa probinsya at kasama na nga yung top 4 hospitals sa Metro Manila kagaya ng St. Luke's, Quezon City and BGC, Makati Medical Center, The Medical City at yung Asian Hospital naman sa South. At meron na rin mga nag-claim sa Kaiser na mga OFW kasi sila ay na-aksidente at namatay. So makikita nyo dito yung mga testimonial. Ano ba yung pagkakaiba ng short-term at long-term healthcare? Magbigay tayo ng sample. Halimbawa, sa short-term, no accumulation of unused health fund. Ibig sabihin, kapag ikaw ay hindi nagkasakit, hindi mo nagamit yung iyong healthcare benefit, goodbye premium na, parang car insurance. Pero sa long-term healthcare, all unused health fund accumulates with interest. Ibig sabihin, yung savings mo sa Kaiser, habang nagbabayad ka for 7 years, tumutubo yan pag di mo nagagamit yung healthcare benefit mo. And then number 5, no return of premium, ROP for non-utilization. Ibig sabihin, goodbye premium na pagka nag-renew ka uli, every year yan, nire-renew mo, nagbabayad ka ng premium. May mangyari sa'yo or magkasakit ka or hindi.
Pero sa Kaiser, with return of premiums up to 85% of the contract price for the non-utilization during the paying period. Ibig sabihin, for the 7 years na nagbabayad ka, hindi ka nag-claim sa healthcare kasi nasa abroad ka or talagang healthy ka pa, may return of premium up to 85% ng binayad mo. Sa short-term healthcare, covers up to age 60. Hanggang 60 years old ka lang i-cover. Sa long-term healthcare, covers beyond age 60 basta meron ka pang fund sa Kaiser. Magkano ba ang babayaran sa Kaiser? Magkano naman ang mga premium dito? So, depende po sa age natin. Kung 10 to 40 years old ka, ang minimum plan natin nasa 2,647 per month lang. And kung 41 to 50 years old ka naman, ang minimum plan nasa 3,529 per month. 51 to 60 years old naman, nasa 4,412 ang minimum plan natin. Of course, pwede ka makakuha ng mas mataas na plan, depende sa budget mo. Again, pag installment, ang Kaiser 7 years to pay and then 20 years maturity. Pero pwede rin tayong mag-spot cash. Makikita natin dito yung minimum plan kay 45,000. Halimbawa, ang iyong kinuha ay annual or once a year, makakatipid ka ng 2 months kapag annual. 26,470 lang siya per year. Again, 7 years to pay. Ang maturity amount nito or projection nito after 20 years, nasa 524,776. Makikita natin dito, mas mataas yung premium natin or plan, mas mataas yung projection nito sa maturity or after 20 years. Again, ang Kaiser ay 3-in-1 investment kasi dito may healthcare ka na, may investment ka kung di ka nagkakasakit, nag-grow lang ang savings mo, at may life insurance ka pa for 20 years. Kahit nasa abroad ka, naka-insured ka sa life insurance. At ang nagustuhan ko sa Kaiser, dito talaga tinatawag na level 1 investing kasi na-jumpstart na yung solid financial foundation natin, yung tinatawag ko na financial house or alkansya, kasi dito 3 na agad na nagkakaroon ka sa iyong financial foundation. Meron ka ditong long-term healthcare, meron kang life insurance or protection, at may investment ka na rin. At kung interesado ka sa Kaiser at gusto mo pang matuto sa mga benefits nito, at kung gusto mo mag-request din ng proposal, i-message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano. Ang messenger link ko naman nandito rin. At pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com. At pwede mo rin akong i-message sa mobile number ko, 0926-800-8685. Bawat Pilipino dapat maging handa sa mga oras na hindi natin inaasahan. Gaya ng biglaang pagkakasakit, dapat may pondo tayo na magagamit. Sa oras ng pangangailangan, dapat may magmamalasakit. At sa pagtanda, walang pangamba, dapat may mag-aalaga. Ganyan mag-alaga ang Kaiser. Yan ang dapat. Ako po si Cheryl Posim, Alagang Kaiser. Alaga ka, kapatid.